Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Sa kotse na lang ako maghihintay. Paalam ko kay Nathan habang papunta kami sa counter para bayaran tong pinamili namin. Kakatapos lamang naming mamili at atat na ako makalis dito. Konti na lang talaga at hello Manila na ako mamaya. Sigurado ka? Medyo nakakahalata na din kasi ang mga tao dito. Kaya kailangan ko na makaalis. Sabi ko pa at napatungo-tungo naman siya na makitang pinagtitingin na kami ng ibang nandirito. Okay. Ibinigay niya sa akin ang susi kaya abot ang ngiti ko na tinanggap ito. Make sure na hindi ka tatakas. Paninigurado niya pero hinalikan ko na lang siya sa labi para hindi na siya magduda. I won't. Ngiti ko saka nagpaalam. Tinungo ko ang exit ng mart para maisagawa ang aking balak. Mukha pa akong timang na may pangiti-ngiti dahil sa wakas ay makakauwi na ako. Thank you, come again, sabi ng isang security pagkalabas ko sa exit. Naglakad ako papuntang kotse ni Nathan na nakaparada dito. Bagong kotse niya ang gamit namin ngayon na inihatid pa ng company driver nila kaninang madaling araw. Paubos na din kasi ang gasolina ng kotse ang ginamit namin kahapon. Miss Danica? Bahagya akong napahinto at tinitigang mabuti ang lalaking naglalakad palapit sa akin. Ikaw nga. Akala ko namamalikmata lang ako. Sabi pa niya sabay kamot sa kanyang batok. Sino naman to? Magkakilala kami? Sino ka? Tanong ko dito. Baka miyembro to ng budol-budol gang tapos kikidnapin ako at ipaparansom kay Nathan. Lah, pero ang gwapo niya eh. Malabo namang maging kidnapper ang isang to. I'm Aaron, sagot niya, kaya napaisip naman ako. Ah, si Aaron? Ikaw pala yan Aaron. Long time no see. Sabi ko at pilit nang ngumiti. Ah, si Aaron. Oo, si Aaron nga. Sino ka nga pala ulit Aaron? Wala akong natatandaan, nakakilalang nagngangalang Aaron. Dagdag ko at napatawa kunwari. Medyo pahiya ako sa lagay ko ngayon. Pamilyar yung pangalan niya pero hindi ko maalala kung saan kami nagkita at kung paano ko siya nakilala. Nakita na tayo dati sa Flat White Cafe kasama si Jeremy. Kasama si Jeremy? Teka nga lang, siya ba tong extra dati namin sa set? Extra? Utal ko at napatungo naman siya at nahihiyang napangiti. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Huwag niyang sabihin na napadaan naman siya dito kaya niya ako nakita. Kagaya ng sinabi niya sa akin dati nung nasa Flat White kami. Naku, konti na lang talaga at iisipin kung may gusto sa akin to. Pero teka, gwapong extra na to. Pero syempre, joke lang. Minsan ang assuming ko din eh. May pasyente kasi ako dito sa isang branch ng hospital. Kakatapos lang ng operasyon ko at naisipan kong dumaan dito para makapag-grocery. 1 week staycation kasi ako dito. Kailangan ko ding obserbahan ang pasyente ng isa pang linggo. Sagot niya, kaya napatango na lang ako. Isa pala siyang doktor. Pero bakit niya naisipang maging extra sa set namin dati? Ah, ganun ba? Sige, mauna na ako. Starbucks muna tayo. Gusto sana kitang makausap ng mas matagal. Putol niya, saka muli akong napayuko. Pasensya na pero kahit ngayon lang. Diyan lang naman tayo sa tapat. Napaturo pa siya sa Starbucks, nakaharap nitong Mart. Alam kong busy ka, pero hindi ako sigurado kung makakasalubong ba ulit kita sa susunod na araw. At gusto rin kitang makausap na tayong dalawa lang.
Napatingin ako sa mga mata niya at kitang-kita ko ang pagpupumilit na para bang minsan lang to mangyari sa kanyang buhay. Okay, hindi ko alam kung makakauwi pa ba ako sa Manila nito. Heart surgeon ka, pero ayaw mo talaga maging doktor? Takang tanong ni Danica kay Aaron na mapag-usapan nila ang tungkol sa trabaho nito. Parang ganun na nga. Kaso dahil nasa dugo na namin ang pagiging doktor, napilitan ako mag-aral ng medisina. At para din sa ospital, na legacy pa ng lolo ko sa amin. Paliwanag nito at ininom ang frappuccino na in-order nito. Napatingin ang dalaga sa hawak na susi niya at hindi mapakali dahil baka kanina pa naghihintay si Nathan sa kaniya. Mahigit 20 minuto na din kasi magmula nang pumasok sila ni Aaron dito. Hindi pa man din tanaw ang parking area dahil sa kabilang side sila ng Starbucks nakapwesto. What about you? Is acting really your passion? Tanong ng kausap niya, dahilan para mapatingin siya dito. Yeah, maikli niyang sagot at ayaw na niyang palawigin ang usapan nila. Kailan ka mag-aasawa? Halos mabulunan siya nang marinig ang tanong ni Aaron. Parang nagbistulang balakid sa kanyang lalamunan ang tanong na binitawan ng binata. Ayos ka lang? Pag-aalala ni Aaron at aakmang lalapit na sana sa kanya pero agad naman niya itong pinigilan. I'm okay. Nabigla lang ako sa tanong mo. Sagot niya at iyon naman talaga ang totoo. Hindi niya maisip kailanman na magpakasal dahil kontento na siya sa kung anong meron siya ngayon at iyon ay ang anak niyang si Rachel. I'm sorry. I didn't mean it. Pasensya na pero kailangan ko na talagang umalis. Mag-usap na lang ulit tayo sa susunod nating pagkikita. Putol niya, sabay tayo at naglakad siya palabas. Sinubukan pa siyang habulin ni Aaron pero mas mabilis ang mga hakbang niya. Narating niya ang parking area ng Mart sa loob lamang ng 2 minuto. Where have you been? Bungad ni Nathan sa kanya pagkarating niya sa parking area. You made me wait for more than 10 minutes. San ka ba nanggaling? Kalmado pa din ang boses nito habang bitbit ng 2 kamay niya ang mga pinamili. May pinuntahan lang, sagot niya at napaniwala naman niya ang binata. Sana pumasok ka na lang sa loob para hindi ka mangalay sa kakahintay dito sa akin. Sabi pa niya at naglakad palapit sa kotse. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng passenger seat pero nakalak ito. Where's the key? Tanong sa kanya ni Nathan. Kinapa niya ang kanyang sarili at napatampal na lamang nang mapagtatong wala sa kanya ang susi. Naiwan ko ata. Kinakabahan niyang sagot at lumapit ulit sa binata. Saan ka ba nagpunta? Nakagat na lamang niyang ibabang labi at napaiwas ng tingin. Ayaw niyang sabihin kay Nathan na nanggaling siya sa Starbucks at nakipagkita sa isa niyang fan. Miss Danica. Magkasabi silang napatingin sa lalaking papalapit sa gawin nila. You left your car key sa table natin. Mabuti na lang at nakita ko agad. Kaya hinabol kita dito. Usal ni Aaron dahilan para kumunot ang noo ni Nathan na bumaling kay Danica. So you're with him all this time? So that makes sense sa sinabi mong may pinuntahan ka lang. Malamig na tugon ni Nathan at inis na kinuha kay Aaron ang susi bago dumiretso sa kotse. Halatang inis si Nathan sa ginawa ni Danica. Bakit ba hindi mo ako pinakikinggan? He's just my fan, nothing else. Sabi ko, pagkalabas ko sa kotse at isinara ang pinto nito. Sinundan ko siya hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay. Sorry for not informing you na nakipagkita ako sa isang fan. Wala naman talaga sa plano ko ang sumama sa kanya. Kaso mapilit siya eh. Pinilit niya ako. Rason ko, pero hindi niya pa din ako pinapansin. Kanina pa ako nagpapaliwanag sa kanya habang nagmamaneho siya pa uwi. Pero hindi pa rin niya ako kinakausap. Umakyat siya sa hagdan, kaya naiwan ako nakatayo at laglag balikat na sinundan siya ng aking mga tingin.
hanggang sa makapasok siya sa kwarto niya. Hindi man lang niya ako binalingan ng tingin. Dumiretso na lang ako sa kusina para maghanap ng maiinom. Pagkabukas ko sa fridge, saktong may nakita akong 2 soda. Kinuha ko ang mga ito at naglakad ako patungo sa kwarto ni Nathan. Baka sakali magkabati kaming 2 sa pamamagitan ng soda na to. Nathan? Tawag ko kasabay ng pagkatok ko sa pinto ng kwarto niya. Hawak ng isang kamay ko ang soda habang isa naman ay abala sa pagkakatok. Nang wala akong marinig na sagot galing sa kanya, ay binuksan ko na lang ang pinto at tumuloy sa loob. "Did I ask you to enter my room?" Bungad kaagad niya sa akin at ramdam ko ang lamig sa boses niya. Nakaupo siya sa kama at nakatalikod sa gawi ko. Abala siya sa ginagawa niya sa laptop na nasa kanyang kandungan. Kung kaya't hindi man lang siya napatingin sa akin. "No." Maikli kong sagot at lumapit sa kama niya. "Kaya nga ako pumasok sa kwarto mo dahil ayaw mo akong pagbuksan." Dagdag ko at inabot sa kanya isang soda pagkaupo ko sa tabi niya. "I'm working." Sabi niya na para bang tinatanggal niya ang aking alok. Sarap sanang patulan ng kaartehan niya dahil inaaway niya ang isang katulad ko. Kaso hindi oras ngayon para sabayan siya mag-inarte. Malabong makakauwi pa ako sa Manila kung hindi kami magkakaayos. Ang lakas pa naman ng sira niya sa utak. Alam ko. Sumiksik pa ako sa kanya at pinulupot ang braso niya. Bahala siya kung may ini siya sa akin. Wala akong pakialam. Ang alam ko lang ay bibigay din to mamaya. Sorry na kasi. Daig ko pa ang isang haliparot kung makaharot sa kanya. In the first place, hindi ko naman obligasyon ang magpaalam sa kanya. Lalong-lalo na ang mag-sorry dahil wala naman akong ginawang masama. Pero nagigilty kasi ako at feeling ko hindi mapapanatag ang konsensya ko hanggat hindi niya ako kinakausap ng maayos. Hoy, I even tried poking his cheeks pero wala talaga. Ayaw niya po talaga akong pansinin. Grabe naman kasi itong magtampo. Pasalamat nga siya at nagawa ko pang suyuin siya. Napabitaw na lang ako sa kanya tsaka pabagsak na humiga sa kama. Iniligay ko pa ang 2 malamig na soda sa magkabila kong pisngi habang tinititigan ko ang mga kisame. Ang lamig. Mahina akong usal dahil sa soda na nasa pisngi ko. Naka-off ang aircon kaya huwag kang magreklamo. Napabangon ako bigla at tinitigan siyang mabuti. Mas malamig pa sa aircon ang pakikitungo mo sa akin. Alam mo ba yon? Nakanguso kong usal at niyakap ko siya. Kinausap niya ako kahit na medyo masungit pa din siya sa part na yon. Konting push pa para bumigay ang loko. "Bati na tayo?" Malambing kong tanong sa kaniya. Nang hindi siya sumagot ay nilagay ko sa kama ang 2 soda at sa pilitan kong kinuha ang laptop sa kanya saka pinatong ito sa bedside table. "Sumagot ka naman." Medyo napalakas ang boses ko dahil sa aking inis. Itinulak ko siya sa kama at hindi naman ako nabigong pahigain siya. Kaagad akong pumaibabaw sa kanya at humiga sa kanyang dibdib. Pagkatingin ko sa kanya, wala pa din siyang reaksyon sa aking ginagawa. Kinuha ko ang soda na nasa kama at pinasadahan ang kanyang pisngi. "Kasing lamig mo." Natatawa kong puna at napadapa sa kanya. Ramdam ko ang dibdib niya na kasing tigas ng bato. I wonder kung nag-gym ba to or what. Kinuha niya ang isang soda sa akin at umakmang tatayo. Kaya umalis ako sa pagkakadapa sa kanya at umayos ng upo. Naiinis ako. Aniya. Dahilan para tingnan ko siya ng mabuti. Binuksan niya ang hawak niyang soda at ininom ito bago nagsalita. "You lied to me." Hindi ko alam kung naiinis ba siya o nagagalit. Hindi ko mabasa ang mga mata niya na seryoso nakatitig sa akin. Dahil blanko pa rin ang ekspresyon niya. Ayoko namang ganyang klaseng titig na galing sa kanya.
I want you to be honest, Danica. Mahirap ba sa akin sabihin ang totoo? You know how much I hate lies. Pero bakit nagawa mo pa din magsinungaling sa akin kanina? Pagsusumamo niya. Big deal ba talaga para sa kanya ang pagsisinungaling ko? I mean, wala naman sigurong mali sa ginawa ko dahil wala naman kaming ginawang masama ni Aaron. Niyaya lang ako nito sa Starbucks at hindi ko naman magawang hindian ang isang hiling. Lalong-lalo na at may pinagsamahan naman kami dati. Sorry na, hindi ko na uulitin. Sagot ko sa kanya, saka ako yumuko. Napatingin ako sa hawak kong soda at naghihintay sa sermon niya. Magalit na kung magalit. Ang gusto ko lang naman ay magkaayos kaming dalawa. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa aming dalawa kapag pinatagal ko pa ito. Nang hindi siya nagsalita, napaangat na lamang ako ng tingin at nakitang ininom niya ang sodang binigay ko. Hindi ko mapigilang mapatingin sa liig niya na sumasabay sa bawat paglagok niya. Pati ako ay napapalagok ng wala sa oras. Sabay akong napangiti at napatalikod sa kanya. Besides, ayaw ko naman talagang sumama kay Aaron. Pagkalabas ko kasi kanina, bigla niya ako nakita kaya naudlot ang plano kong tumakas para makauwi sa. Bala ko pa sanang mga tuwiran, ngunit dahan-dahang humina ang boses ko na may mapagtantong may mali sa sinabi ko. Gusto mong umuwi? Inis na tumingin sa akin. Go! Hiyaw niya sabay tayo at naglakad siya palabas ng kwarto. Nakita ko pa kung paano niya yupiin ang kanang soda na hawak niya bago siya tuluyang makalabas ng kwarto na to. Mukhang mapapasubo yata ako sa kaartehan niya. Malapit na sana kaso walang preno din kasi itong bibig ko. Hay nako, kainis. Dahan-dahang napamulit si Danica mula sa pagkakatulog at inunat niya ang kanyang mga braso. Napabangon siya para tingnan ang oras at pasado 8:00 na ng umaga. Baka kanina pa naghihintay sa kanya si Nathan sa baba. Kailangan niya makabawi sa binata dahil hindi naging maayos ang usapan nila kahapon. Galit pa din kasi ito sa kanya at hindi niya malaman kung paano susuyuin ang isang lalaki na mas komplikado pa mag-isip kumpara sa kanya. Bumaba siya sa kama at nagtungo sa banyo para maligo. Nakasanayan na niya tuwing umaga ang maligo pagkagising at kadalasan ay umaabot pa sa 1 oras ang pananatili niya sa banyo. Maliban lang ngayon na mahigit 15 minuto lang ang itinagal niya sa loob. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili ay kaagad siyang lumabas sa kwarto at dumiretso siya sa kusina. Bahagya siyang nanlumo nang hindi niya nakita ang binata dito. Nagtataka siyang iginala ang paningin sa loob pero wala talagang Nathan na nakatago dito. Baka tulog pa, aniya sa kanyang sarili. Napangiti na lamang siya sa kanyang naisip. Gusto niyang ipagluto ang binata para kahit papaano ay makabawi siya rito. Ika nga nila, the way to a man's heart is through his stomach. At naniniwala pa rin siya sa kasabihang iyan. Kinuha niya ang apron at isinuot sa kanya. Balak na saan niyang kumuha ng ingredients para lutuin nang biglang naagaw ng isang maliit na papel ang atensyon niya at nakadikit ito sa isang lamesa. Something's came up, that's why I left without telling you. Basa niya rito. Napabaling ang tingin niya sa car key na nasa tabi ng sticky notes. Kaagad niya itong kinuha, saka hinubad ang suot na apron at walang pakundangan na tinungo ang labas ng bahay. Pagkarating niya sa garahe, hindi na siya nag-atubili at pumasok sa kotse para makapagmaneho. Nagpatawag kayo ng meeting without informing the owner and CEO of Constantine Corporation? Inis na bungad ni Nathan pagkapasok niya sa conference room. Halatang nagulat ang karamihan sa mga board of directors dahil sa biglang pagsulpot ni Nathan. Nandirito rin ang ibang stockholders para magreklamo sa nangyayari ngayon sa negosyo nila. Ang iba naman ay natataranta pang tumayo at binati siya
Ngunit inismira niya lang ang mga ito. Mr. Wang. Halata ang tabang sa boses niya nang tawagin siya ng isa sa mga board at kasalukuy nakaupo sa pwesto niya. Wala akong natatandaan na inutusan ko ang sekretarya ko na hayaan kang maupo sa pwesto ko. Pagpapatuloy niya at binalingan ang kanyang sekretarya na nakasunod sa kanyang likuran. Nilahad niya ang kanyang kamay, hudyat para kunin ang hawak na folder ng kanyang sekretarya at nagpatuloy ng lakad papunta sa sarili niyang upuan. You're already dismissed from your position for committing... Committing what? Putol niya nang takay magsalita ni Mr. Wang. Napatingin siya sa mga taong kaharap niya at pinasadahan sila ng tingin. Who the hell was in charge for my dismissal? Umigting ang kanyang panga sa galit. Pagmamay-ari niya tong kumpanya, kaya wala silang karapatan na paalisin siya ng basta-basta. Lalo pa, wala silang ebidensya laban sa kanya na nalabag niya ang isa sa mga patakaran bilang CEO at may-ari ng Constantine Corporation. Because of your scandalous affair, malaking pera ang nawala sa atin. Hindi mo lang ba inisip kung anong gulo ang pinasok mo? Sabat ng isang board, dahilan para sumang-ayon ng iba at mamuo ang bulong-bulungan. Constantine Corporation got bashed because of your stupidity. You are the public face of Constantine Corporation at mala-impluwensyang tao si Miss Danica. Kaya anong ini-expect mo na sabihin sa atin ng mga tao? That we just use her to rise up the customer's demand? Lalo na't may bagong branch na naman tayo? Mungkahi naman ng isang kasama. You even use our company's lawyer para lang sa manager ng babaeng yon? Labag iyon sa company's protocol. Singit pa ng isang stockholders. Is that all? Napasinghap pa siya at pabagsak nilapag sa table ang folder na hawak. And mind you, madam, matalim niyang tinitigan ang isang stockholders na nagsalita kanina. Don't use that tone of yours when naming my woman as babaeng yon if you don't want me to return you from where you belong. Magkano nga ulit ang share mo sa kumpanya ko? Tanong niya na ikinagulat ng matanda. 15%? Pero kasalukuyang 5% na lang dahil na pull out kayo dati. Tama ba? Pinagtasan pa niya ito ng kilay at hindi naman makasagot sa kanya ang matanda. If my dismissal is only based on what you've said, I guess hindi naman yata tama yon. I am still the owner of this company. So I'll do whatever I want without pleasing each of you. Maotoridad niyang sambit. Sa tingin mo, pupunta kami dito para lang sa ganyang klaseng rason ng pagtataksil mo sa Constantine Corporation? Kalmadong napatayo ang isang stockholders na isa sa may malalaking shares sa kumpanya. You made numerous bank accounts with different names para lang makuha ang pera namin at mailipat lahat sa bank account mo. Then what's your next plan? Leaving the company after taking away all the money? Alam din namin na parte ng plano mo ang pakikipag-partnership sa Twilight Incorporated because you are planning to transfer all our shares to your friend's business at iiwan kami nakatiwangwang. Well, bad for you, Mr. Castillo, dahil hindi mo na maituloy ang balak mo. Paliwanag nito. Halos mapangisi na lamang siya sa narinig na pahayag. Hindi niya akalain na ganito mag-isip ang mga stakeholders at board habang wala siya. Paano na lang kung hindi siya nakaabot sa pagpupulo ngayon? Hey! Did someone mention my baby's name? Napatingin ang lahat sa pinto maliban sa kanya. Dahil kilala niya kung sino ang dumating. Don't you guys know that mentioning my beloved Twilight Incorporation without having my consent will cost $1 million to be paid by someone who mentioned? Dagdag pa ng bagong dating na si Miss Abby Cruz. May reunion ba dito? Bakit hindi man lang ako na-inform? Nakisawsaw na din si Dave Villanueva. Did you just arrive on time? Tinulak ni Carlo Rivera si Dave para makapasok siya sa loob ng conference room.
Tinungo nito ang sariling executive chair at printing umupo. Saka tinitigan ng mga taong gulat na nakatingin sa kanya. Ngayon lang ba kayo nakakita ng gwapo sa malapitan? Puro ng kapreskuhan ang sabi ng binata. What the fuck? Nahihiya ba kayong pumasok? Singhal ni James Diaz na maabutang nasa pintuan pa ng conference room ang mga kasamahan niya. Feel at home guys. Total, mga wala namang kayong hiya. Sarkastikong usal ni Mark Lawrence na kadarating lang din. Anong agenda natin ngayon? At kailangan pa nating makichismis dito? Sabat ni Mark na ngayon nakapatong na ang dalawang paa sa table. Sana nag-FaceTime na lang para lakas maka-filter. Reklamo naman ni Dave at naglakad patungo sa upuang katabi ni Mark. Nakiupo na din ang iba pero hindi pa din maiwaglit ng mga taong nandito ang tingin sa kanila. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na nandirito ngayon sa kanilang harapan ang lahat ng kilalang maimpluwensyang tao sa Pilipinas? Silang 5 ay may kanya-kanyang shares sa Constantine Corporation, kaya't nararapat lang na sumama sila sa mga ganitong klaseng sitwasyon na nangyayari sa kumpanya. Mr. Wang will no longer part of this corporation. Nagsalita na si Nathan para agawin ang atensyon ng mga boards at stockholders. Stop blubbering, Mr. Castillo. Natatawa pa si Mr. Wang bago tumayo. You are dismissed from your position para sabihin yan. My dismissal is not valid, just so you know. Walang katotohanan ang ibinibintang nyo sa akin. Ngisi ni Nathan at binigay sa mga nandirito ang hawak na folder. Besides, ikaw naman talaga ang gumawa ng lahat ng paratang nyo sa akin. Patuloy niya. Halatang nawindang ang lahat nang makita kung ano ang nakapaloob sa folder. Naglalaman ito ng resulta ng pagpapaimbestiga ni Nathan kay Mr. Wang. And to think na kaalyansa mo ang Malampaya Corporation? You're a traitor. You committed a perfect combination of betrayal. Pagbubuod niya sa kataksilang ginawa ng kausap. Napuno ng bulong-bulungan ang loob ng kwarto maliban lang sa 5 binata na tahimik at mukhang nababagot sa nakikita. Fuck men! Anong klaseng elevator ang meron kayo dito? Reklamo ng bagong pasok na si Rio. Medyo inayos pa niya ang suot na suit bago tinitigang muli ang mga taong kasalukuyang nakatitig sa kanya. Tapos na ba? Nahuli ba ako ng dating? Tanong pa niya at nagpatuloy ng lakad papunta sa tabi ng mga kaibigan. Maupo ka na lang dahil mukhang patapos na din ang meeting na ito. Kanina ko pa kasing naririnig ang katagang dismissal nila kay Nathan. Kaso may pinagtatalunan pa yata sila. Bulong ng isa kay Rio dahilan ng pagtango nito na para bang naiintindihan niya ang sinabi ng katabi. Paano haharapin ni Nathan ang problemang kinakaharap ngayon ng kanyang kumpanya? Tumakas pa kaya si Danica kay Nathan gayong meron na din siyang nararamdaman para dito? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Yan ang ating aabangan sa huling kabanata ng kwentong ito. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!